Ngayong ipinatutupad ng election gun ban, inihihirit ng grupo ng mga gun owner na mabigyan sila ng exemption sa pagdadala ng baril. May ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Rafi, naghain ngayon ng petisyon ang grupong Gun Owners in Action sa Korte Suprema para hilingin sa mataas na hukuman na maglabas ito ng mandamos o utusan ng COMELEC na payagan silang makapag-apply at mabigyan ng exemption mula sa ipinatutupad na gun ban. Ayon sa grupo, sa ilalim ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act of 2013, hindi kasali ang election gun ban sa mga insidente kung saan maaring ma-revoke, masuspend o makansela ang permit to carry na naibigay sa kanila ng PNP. Sa ilalim daw ng naturang batas, maaari lamang mabawi ang kanilang permit to carry kung una ay na-involve sila sa krimen na ginamitan nga ng mga firearms o ammunition, kung na-convict sila sa isang krimen na may parusang mahigit sa 6 na taon, kung nawala nila yung kanilang baril at ammunition dahil sa kanilang kapabayaan, kung nakapagdala sila ng baril ng walang permit to carry at nakapagdala ng mga baril sa mga ipinagbabawal na lugar, at kung sila ay na-dismiss sa kanilang serbisyo, kung sila ay isang government employee at mayroon pang mga iba pang mga insidente pero hindi kasali yung gun ban. Ayon sa abogado nilang si Attorney Rodrigo Moreno, last year pa raw sila nagsabi sa COMELEC na gusto nilang mag-apply for exemption, pero sinabihan daw sila nito na hindi sila bibigyan ng exemption. Paano naman daw sila? Marami raw sa kanilang may mga banta sa kanilang buhay kung kaya't kailangan nilang magdala ng mga armas. Ang sabi raw sa kanila ng COMELEC, kung talagang may banta ang kanilang mga buhay, ay mag-hire na lamang daw sila ng mga security detail. Pero hindi naman daw lahat sila ay maaaring makapag-hire. Bakit din daw sa inilabas na Resolution 10015 naman ng COMELEC ay isinama sa exemption yung mga cabinet secretary, mga congressman at senador na hindi natatakbo sa darating na eleksyon, mga judge, justices, DOJ and ombudsman prosecutors, Solgen, Chief Public Attorney, kahit naman hindi raw sila involved sa security work o law enforcement. Tila raw gumagawa ng elite group lamang ang COMELEC ng mga grupong exempted dito sa gun ban. Umaasa ang grupo na maglalabas ng kautusan ng Supreme Court para payagan ng COMELEC na sila yung makapag-file ng exemption at mabigyan din ng exemption sa ipinatutupad na gun ban. Rafi? Lia, may nabanggit pa yung grupo kung bakit ngayon lang sila nagsampa ng kaso sa Supreme Court? Gayong isang taon na kamo silang humingi pala ng exemption mula sa COMELEC at kino-question nila yung mismong implementation ng gun ban. Ang sinabi kanina ni Attorney Moreno, Rafi, mukhang last year pa, bago pa naipatupad itong ang gun ban kahapon, ay sinubukan naman nila na makipag-usap sa COMELEC upang sila'y mapagbigyan. Pero siguro hinintay nila, Rafi, na talagang maipatupad at nang makita nila kung talagang hindi sila pagbibigyan, kung kaya't ngayon lamang sila nakapag-file nitong kanilang petisyon. Umaasa sila na sa paglalabas ng Supreme Court ng desisyon kung sakaling pabor daw sa kanila ay maibalik sa status quo ang sitwasyon at mapayagan pa rin silang magdala ng kanilang mga armas base na rin sa kanilang hawak ng mga permit to carry, Rafi. At Lia, ilan daw yung mga apektado nilang membro at ano yung demographics ng mga members na ito at binabanggit nila na meron silang mga banta sa buhay? Actually, Rafi, tinanong sila kanina sa interview kung ilan ba yung members nila. Walang nasabing exact na number itong si Attorney Moreno, pero sinasabi niya na mahigit mga nasa libo raw sila. Pero wala siya talagang naibigay na exact na detalye kung ilan sila at kung ano yung demographic ng mga miyembro ng nasabing grupong ito, Rafi. Okay, maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.